Ang mga kaganapan ngayong activities sa activations of energy ay lumakas. Kaya kailangan lessons na ibigay gagawin ng mga practitioners. So lahat ng mga dito ngayon sa atin sa mga this divine mission na ating ginagawa for healing of blood, ipalawak natin ang ating mga kaisipan para matutunan natin itong magawa dan kundi bawat araw natin ito gagawin. Yan just contaction and para siya. Early morning, an early brush of rice, gising na tayo, panggawa ng gawain ito. Dahil ito ang tinignan ngayon na supplement service na karasas itong supplement else to help for the healing of life and nature. So, ito ay divine mission na lahat ay pwedeng makagawa. Lahat ay pwedeng makagawa upang tulungan ang sarili at environment mismo. Maka-activate ang positive energy. Ito ang higit na kailangan, positive energy na dumadaloy sa katawan upang maging malakas malusog at energy na dumadaloy sa ating kapaligiran. Okay, baging maliwanag, malakas malusog ang ating kalikasan. Hindi violente ang kalikasan. So pag sobrang lakas ang negative energy, so violente din ang ating mga makikita sa ating consciousness. That's the reason why sa pagtulong ng ascension development, lalo na sa mga kapatirang nagkakanap ng kaligtasan, ito naman ang hagir ng lahat, hinahangad ng lahat na maligtas. Kaya ang Diyos ng langit ay nagpadala ng kanyang mga anghel upang tulungan ang bawat isa na magtatanggap ng enerhiyang kinakailangan upang magtagumpay laban sa mga pagsubok ng buhay. Mga sakit, mga negative energy attacks, especially mind pattern confusion. This is things na kailangan na may counter ang tao sa mga negative energy attacks. Meron siyang powerful self-protection. Ano ang powerful self-protection? So that's why kailangan natin makikilala itong mga anghel na lumalapit ngayon sa katauhan. At marami nang nakakaalam nito. But of course, compared to the billions of people around the world, kaunti pa lamang. So, sa mga natututo na mga teachers of the art of life, ito ngayon ang panahon na lumabas tayo upang turuan ang ating mga kapatirang hindi pa natututo nito. Anyway, there's a commandment of good health. Angels, contacts, and correction following the commandment of good health. Yan ang lesson nito. Commandment of good health, tingnan natin na kita ay ang physical na katawan, hindi lang physical na katawan, hindi lang kaluluwang katawan, hindi lang energy body na katawan. Kaya 7 dimensions of the soul. This is actually common sa lahat ng mga nag-aaral na holistic art. Ang pag-develop ng katawan, body, mind, soul, and the spirit. Nagdagan lang natin ng tatlo para maging 7 dimensions of the soul. Kaya higit na mga lakar ito, mental dimensions of the soul and the emotion dimensions of the soul. Dahil dito makatira kadalasang mga citizens na matawag natin sa emotion dimension na mga emosyon. Pag ang tao ay nagmahal ng liwanag, that is emotion dimension. Pag wala siyang pagmamahal, so wala siyang emosyon.
Kaya ano ang emotion dimension sa soul? So positive emotion and the negative emotion. Positive citizen and the negative citizen. For the positive citizen, you must have a good vibration, not the negative vibration. Kaya palakingin natin itong ating pagkamulat sa spiritual. Ito ay kailangan upang matalo natin ang mga pagsubok ng buhay dito sa mundo. Lahat ng mga tao, walang taong may pagsubok ng buhay. Lahat ng mga taong may pagsubok ng buhay. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ng ating kinatayuan ngayon ng magdulot ng maraming mga pagsubok sa mga buhay ng tao. Dahil gumagalaw ang mas malakas na enerhiya. Gumagalaw ang mga mas malakas na enerhiya na kailangan ang tao ay may malakas na koneksyon ngayon sa divine formation ng Diyos sa langit. Kaya mayroong angels contact and connection na ibigay. At pag may sakit, hindi tayo mag-surrender sa sakit. And so actually, the second lesson na ating kailangan matutunan. Anong second lesson ng Duruka na kailangan matutunan? Na tinatawag natin the mother lessons of all the lessons, itong naturalness. Kaya pag may sakit, natural yung may sakit ang physical na katawan. Hindi lang physical, pati na rin ang spiritual na katawan. At again, remember at 7 foundation of the soul. Ito ay tumutukoy sa dimensions ng mga kaluluwa. Body, mind, soul, and spirit. And then dagdagan natin ng liwanag or light dimension of the soul. It is essential. Itong light dimension of the soul. Ano ang liwanag ng ating kaluluwa? Ang dimension pa nitong ating light dimension of the soul ay tunay na liwanag o liwanag na balot ng kadiliman. Mayroong liwanag na balot ng kadiliman. Kaya yung tunay na liwanag ay hindi lumalabas dahil nababalot ng kadiliman. Ganon din ang ibang mga dimensions ng kaluluwa. So, pag gusto nating ipailaw masyado upang mayroong klarong pagkamulat ng ating spiritual na kaisipan, kailangan na lumiwanag tayo sa tunay na liwanag ng banal na espiritu. That is in English past force of the Spirit of the Supreme Infinite. Itong force of the Spirit of the Omni Supreme Absolute or Supreme Infinite, kailangan yan makalabas o makapasok sa iyong emotion dimension of the soul, mental dimension of the soul, physical dimension of the soul. And then another dimension is so essential, consciousness dimension of the soul. Ang ibig sabihin itong consciousness dimension of the soul, you have your infinite consciousness. Hindi yung consciousness na ipinasok ninyo sa isang paniniwala na hindi infinite consciousness. Ano yung mga paniniwalang hindi infinite consciousness? Yung mga paniniwalang pwedeng magbago. Dahil magbago, dahil pwedeng mag-iba din ang kanyang pinapasukan. Kaya pag yung paniniwala ay ipinasok natin dito at yung ating paniniwala ay ipasok natin dito, yan din, unang nangyari yan yung consciousness. Ang consciousness ay inilagay natin sa isang bagay. At yan, na yun ang limitasyon. Ngunit yung consciousness na hindi magbabago ay yung tinatawag na infinite consciousness na siyang kailangan ngayon at hindi maabot ng tao. Ang infinite consciousness in the life pag hindi bukas ang kanyang spiritual na kamalayan at tunay na spiritual na kamalayan. Dahil sa lahat ng mga dimensions ng kaluluwa, na dimensions in each dimension of the soul. Kaya sa isang dimension ng kaluluwa, physical body, mayroong mga dimensions na hindi mabibilang. So, it's of this foundation dimension, kaya tinatawag yan foundation dimension. Under this foundation dimension, physical dimension of the soul,
Napakaraming mga dimension na hindi natin mabibilang. Palagay lang natin, third dimension, fourth dimension, seventh dimension, yan ay yung dimension ng ating paniniwala. At anyway, may katotohanan naman dahil ating makikita ang dimension ng ito. Physical dimension of the soul. Ngunit yung physical dimension of your soul is drowning in the dimensions, so much dimensions na hindi mo mabibilang. Kaya kailangan matututo tayo ng ating consciousness ay makapasok sa physical dimensions ng ating kaluluwa sa mas malawak na pagkamulat ng spiritual na kamalayan, sa mas malawak na paningin, hindi lang physical na asyuto ang ating tinignan upang makontrol natin ang itong mga gumagambalang mga art of distraction sa isip ng tao, sa kanyang environment. Marami ang mga art ng distraction o sining ng mga pagkawasak, pagkasira o pagkawasak man. Dahil itong hadlang sa isang tao na makamit niya ang kanyang spiritual maturity. At ito sa panahon ngayon na accelerated itong ongoing planetary ascension. Ito rin ang dahilan na kailangan ang mga mag-aaral ngayon ng itong ating mga pinag-aralan ngayon. Kailangan ngayon ang lahat ng mga mag-aaral ng Angels Contact and Interaction dahil sila ay tinawag na mga magtuturo ng buhay. Kaya pag tayo ay matututo lang at matanggap, ma-apply itong formula na receive, align, and adapt. Laro ang ating direksyon. Yung direksyon ay sinasabi ng Supreme Master sa langit. Naturuan yung mga tao ng Angels Contact and Interaction dahil yung angels manghil ng langit sila yung maging gabay sa siyang katauhan upang ang tao ay maligtas, mayroon silang powerful protection against the attack of the art of destruction. Anong mga atake ng art of destruction? Mga pagsubok ng buhay, negative, yung sumas illusion, negative human ego, na ang mga tao ay maski sa mga napakasimpleng mga bagay, hindi nila magawa dahil ang human negative ego ay umiiraw pa sa emotion dimension ng kaluluwa. Kaya kailangan natin itong mga consciousness na infinite consciousness. Pag Kristiyano man tayo, tawagan natin na Christ consciousness. Mayroon ba yung Christ consciousness na ibig sabihin infinite consciousness na galing sa higher dimension, yung totoong infinite consciousness or Christ consciousness. But if you have this practice, we should have that kind of consciousness, Buddha consciousness, Krishna consciousness, or angelic consciousness, or infinite consciousness, or only God consciousness. Mayroon tayong ganyan consciousness, kamalayan spiritual, na hindi nababalot ng kadiliman, na ibig sabihin pag nabalot ng kadiliman ay yung consciousness na mayroon siyang powering force ng human negative ego or blind ignorance. Kaya hindi katanggap-tanggap dahil ang gusto ng ating human negative ego ay competition. Hindi yan maiwasan. Ang gusto ng human negative ego ay competition. Na hindi tayo mahigitan dahil tayo ay masigit sa lahat. Yan ang ibig sabihin ng human negative ego. Pag masaktan ang human negative ego, hindi yan tumanggap ng tao na yan na tinatawag na human negative ego ay matalo. Hindi yan matanggap-tanggap sa kanyang emotion dimension. At lahat ng tao may ganyan klaseng kamalayan at tinatawag natin human negative ego. Kaya, in contrast with that, mayroon tayong kamalayan na hindi negative ego. Kundi positive, na itinatawag natin na divine love. Ang divine love ay may halo talaga yan. Hindi yan maging divine love pag walang pagkamulat sa spirit. Wala man
wisdom. Pag ang iyong emotion dimension at the soul ay nabalot ng liwanag ng banal na espiritu, force of the spirit, o the supreme infinite, yan ay may wisdom. Yung kapangyarihan ng pag-unawang espiritual. Kaya, hindi masaktan ang puso o damdamin ng kaluluwa dahil alam man niya ng kung ano yung tama at alam niya yung kailangan ng isang tao na kailangan ng liwanag, nagbalot ng liwanag ang tao. Pag mabalot ng liwanag ang tao, mayroon siyang wisdom. Kung nabalot ng kadiliman ang kanyang emotion dimension, ay yan makapangyarihan ang emotion dimension ng kaluluwa. Ayan at tinatawag yan na human negative ego. Kaya sino masaktan pag ang tao nabalot ng liwanag o nadabalot ng kadiliman na yan, ang tao rin siya masasaktan. Dahil hindi ba ang kanyang pundasyon na makapagpaangat sa kanya into higher dimension. Ang makapagpaangat lang ng isang kaluluwa na may katawan, may 70 members of the soul in the higher dimension, itong liwanag, divine radiance, or the doctor of the omniscient absolute. Kaya yung divine radiance yan, divine radiance, doctor yan ng iyong kaluluwa. Na kailangan mo matanggap ang kanyang liwanag o pag matanggap mo ang kanyang liwanag, kailangan mo ng buksan ay yung spiritual na kamalayan. Pag magbukas ang spiritual na kamalayan, ay hindi na mahirap intindihin. Kaya sinasabi ko na lahat ng mga turo ng durugan ay napakasimple lang. Simple na simple. Walang taong hindi makaintindi. Ngunit, hindi lang simpleng matutunan. Simple ang lahat ng mga lesson ng durugan, ngunit mahirap matutunan pag hindi bukas ang iyong puso. Kamalayan espiritual. Dahil mayroon tayong isang pagkatao. Lahat ng mga tao, ako mismo, mayroong isang pagkatao. Nang tawag sa akin isang pagkatao, human negative ego. Ngunit planong-plano ang ating kaunawang espiritual. Kapag gusto tayong manalo, at hindi tayo gustong matalo, kailangan hindi natin gamitin ng ating isang pagkatao na ang tawag sa ating pagkatao, human negative ego. Kailangan natin gamitin ang ating spiritual na kamalayan. Dahil tawag sa kamalayan na yan, your infinite self, infinite consciousness, unity, life, that's in the divine spirit. Kaya sa lahat ng mga practitioners ng Dugukan, huwag kayong makalimot na mamemorya niyo yan, Dugukan spirit. Upang mapasok sa ating mga pagkaunawa, sa conscious mind natin itong ating Dugukan spirit na kailangan kang maging manalo sa iyong mga pagsisikap dito sa mundo. At hindi ka matalo ng iyong mismong sarili na tinatawag na human negative ego. At yan sarili na yan ay hindi totoo. That is the point why we always inspiring brothers and sisters to go beyond belief. Ito ang dahilan rin na ini-inspire natin ang ating mga kapatiran na lumampas tayo sa paniniwala. Dahil ang mga paniniwala ay mahalaga ang paniniwala. Lalo na pag ang ating mga paniniwala ay totoong paniniwala. Ngunit may pagkakataon ng ating paniniwala ay tayo lang ang naniniwala nito at tayo lang ang nakakita nito na totoo. Ngunit sa bandang huli ay magsisisirin tayo. Dahil naniniwala tayo. Driven by the human negative ego. Nag-drive sa ating paniniwala ba? Tayo ay magkapangyarihan. Tayo ay higit na may nalalaman dahil tumanda na tayo sa ating mga pag-aaral. Tumanda na tayo sa ating mga discovery. Kaya ang lahat ng mga kalaman ay nandito na sa ating pagkatao. Kaya, tamang-tama na itong ating pagkatao. Ngunit hindi man tumigil sa pag-ikot ang mundo.
at ang ating kaisipan ay tumigil na umasenso sa kanyang pagkaunawang espiritual sa mas higit pa na karunungan upang may kaalaman. Ibig sabihin, matrap tayo sa ating paniniwala na nandito na sa atin lahat ng mga kaalaman at karunungan ngayon sa pagkakataon ito. Tayo nga, ang katuruan natin ay dadaan sa 4 na mother lessons, inang mga aral sa lahat ng mga aral. Sabihin man natin, lahat ng mga katuruan sa mundo ay ating na pamilyar. Ngunit siyempre lang papamilyar. Ibig sabihin, madali lang pagpamilyar. Dahil tingnan natin, papinggan natin, imemorya natin. Ngunit mahirap matututo sa isang tunay na katuruan spiritual. Dahil mayroon niyang mental discipline na kailangan natin gagawin. At ang pinakamahirap niya na gagawin, mamulat tayo sa ating spiritual na kamalayan. Dahil ang ibig niyang sabihin nitong mamulat tayo sa spiritual na kamalayan, matulog ba ang ating human negative ego? Dahil pag gising ang ating human negative ego, tulog din ang ating spiritual na kamalayan. O sinashut down natin ang ating spiritual na kamalayan. Dahil nandito ngayon ang ating human negative ego at hinayaan natin yung magsasalita sa ating kaisipan at mag-drive sa ating pagkatao, yung tinatawag na human negative ego. Kaya, limited lang itong function ng human negative ego at limited lang din ang maabot ng ating human negative ego dahil ang kanyang kakayahan dito lang sa makamundong mga panahon, makamundong pananaw, makamundong. Kaya human attachment ang mangyari. Maging man sabihin natin kapangyarihan ito ating magagawa at mayroon tayo dito mga malakas na mga dibensya, mayroon tayong mga sinamahan na tayo ng Diyos. Ngunit pag ang ganitong klaseng kaunawaan ay balot sa ating paniniwalang ganito, hindi diyan pananampalataya. Kaya yan ay ang limitasyon na yan ng mundo ng tao. Well, kailangan tayo makapasok sa mas malawak at mas mataas na mundong espiritual. Kaya kailangan na pakatulugin muna natin ating tinatawag na human negative ego. At matututo tayo sa aral ng inang kalikasan o amang kalikasan na makiisa. When you look at the stars are laying to be united naturally. Pag tingnan ninyo yung mga bituin sa kalangitan, ang mga bituin sa kalangitan ay natututo silang makiisa. Kaya nagkaisa ang mga bituin sa kalangitan. Although, tingnan natin sila na napakalayo, nandito tayo sa mundo, ngunit nandyan yung mga liwanag sa kalangitan. Sila ay hindi nagkawatak-watak. Isa lang yung liwanag dito sa buong kalawakan. Yung mga kabituunan sa langit o mga bituin ng langit. Hindi sila nagdebate. May sarili silang mga landas na tinatahakan, ngunit nagkaisa sila. Kaya makita natin ito kabituunan o mga bituin sa kalangitan. Pero pagtingnan natin ang ating mga puso't isipan sa paniniwala, hindi kagaya ng mga bituin sa langit dahil ang ating mga paniniwala, ang ating mga puso't isipan ay nagkawatak-watak. Kaya hindi maabot ng tao na may makataong puso't isipan ang tunay na langit dahil hindi man siya natututo na makiisa sa kaisahan ng tunay na liwanag na walang hanggan na tinatawag natin infinite self, infinite consciousness, energy life, or if we are Christian, Christ consciousness is we are Buddhist or Buddha consciousness, or ultimate consciousness. So ito ang panahon ngayon, we need to be activated in the spiritual side. Ito ang panahon ngayon, kailangan tayong mabuksan sa spiritual side. Huwag kayong matakot sa spiritual. Lahat ng mga tao, pag walang spiritual, klarong-klaro yan. Blinding ignorance yan. Gawain niya ng human negative ego, blinding ignorance. Gawain niya ng iyong sariling tinatawag natin false self. Ibig sabihin ng false self,
hindi totoong sarili. Dahil yan ay, ang sarili na yan ay gawa ng iyong utak. Kaya when you are a soul, you go outside of your physical body, wala kang utak. When you are a soul, within your physical body, mayroon kang utak kasi mayroon man tayong brain. Tama ba yan? Okay, you have to analyze that. I-analyze natin pag nagkabalik ba ang ating mga sinasabi ngayon. When you are a soul outside of your physical body, wala kang brain cells. Dahil hindi ka na cells sa katawan na proteins ang structure. Proteins ang iyong katawan. Wala ka ng cell. Ngunit mayroon kang consciousness, energy, life. Cell pa rin na spiritual. Ngunit walang utak. Walang brain cells. Kaya nga, hindi ka kailangan huminga sa ilalim ng tubig. Hindi ka mapasok pag doon, maglamangoy ka doon sa impyerno o saan ka magpunta. Dahil hindi ka man masaktan ng apoy. Lumangoy ka doon sa apoy, hindi ka masaktan. Dahil hindi ka cell na made up of proteins, carbon, atom, life foundation. Ibig sabihin yan, pag nandyan si katawan, ang ating utak ay very clear, ang ating utak na may limitasyon. At ang limitasyon ng ating utak kung ano ang ating gustuin, yan ang ating katotohanan. At ang hindi natin gustuin, hindi na yan covered ng ating paningin sa ating utak. Kaya ano kalawak ang ating kapangyarihan sa ating utak. And then, you go outside of your physical body, pumunta ka sa iyong isang kaisipan na tawag ay consciousness. Hindi dyan pasok sa iyong tinatawag na utak. Tingnan mo yung mundo. Ang mundo ay napakalawak, napakalaki. At ang daming mga kaalaman. Hindi makaya nating maangkin, matanggap pag ang ating gamitin ang ating mga makataong pag-isip. Human understanding, pagtaong kaisipan. Kaya kailangan tayong lumago sa ating spiritual kamalayan. Kaya we have to study. Discovery tayo. Inner discovery. Lahat ng mga bagay na maduplicate in the scientific model ay magbabago rin. Kaya lahat ng mga bagay sa mundo ay magbabago. Pati itong mundo ay magbabago. Lahat ng mga bagay na hindi ma-duplicate ay infinite. Infinite consciousness at hindi natin kayang baguhin. So sa iyong pagkatao may parte, pundasyon sa iyong pagkatao. Hindi mo kayang baguhin. Dahil walang karapatan ang iyong mismong pagkaika o iyong mismong pagkakakaluluwa na baguhin ang iyong pagkatao ngayon. Hindi allowed ng spiritual na mundo. Ibig sabihin, hindi natin kayang baguhin ang kalikasan ng Diyos sa kanyang tunay na liwanag. Ibig sabihin, hindi ang ating paniniwala ang gumawa sa tunay na liwanag ng Diyos. Ang Diyos ang siyang may gawa sa ating tunay na liwanag. Kaya, anuman ang ating mga paniniwala, gawa ng ating mga kaluluwa, gawa ng ating mga kaisipan. At ang gawa ng banal na Espiritu ay hindi paniniwala. Kundi katotohanan na hindi magbabago. Yan ang kailangan nating ipasok sa ating dimension ng kaluluwa upang ating matutunghayan kung anong kailangan ng ating buhay ngayon upang tayo ay magkaakyat sa kanyang kaharian. Ngayon ay palapit na palapit ang mas malaking mga kaganapang mangyayari dito sa mundo dahil itong tinatawag natin ongoing process of planetary ascension. May planetary ascension na nangyayari ngayon. Ang cosmos mismo, universe is expanding.
And as results, the universal consciousness is expanding. But in the problem of this expansion of universal consciousness, pag ang mga consciousness, ng mga unit consciousness, ng mga nilalang sa mundo ay hindi nag-expand sa kanilang spiritual kamalayan. Kaya kailangan ngayon ang mga teachers of the art of life at mas malalo pang kailangan paramihin ang mga teachers of the art of life dahil kayo yung magtuturo. Magtuturo ng buhay, paano ituro ang katotohanan ito, ituro sa inyong mga kamay. Marunong man kayang magturo sa inyong mga bibig sa pananalita. Itong pananalita ay very informative itong pananalita dahil matutunan natin ito at makatulong sa atin. Ngunit ilagay na natin ito sa gawa upang tunay tayo na makaturo sa sangkatauhan, mga brothers and sisters, na ang layunin nito ay mamulat din sila sa totoong spiritual na kamalayan at magkaisip tayo na umakyat sa kanyang kaharian. Dahil kawawa naman tayo pag mag-iisa lang tayo umakyat sa kaharian ng Diyos, ang mga mahal natin sa buhay ay naiiwan dahil ang atin lang irasyon yan ay hindi man sila maniniwala, wala man silang paniniwala. Kaya nga, ang lesson ng bubukan, hindi kailangan ng huwag na rin paniniwala. Lahat ng mga tao, sabihin natin, hindi sila naniniwala, paniniwala pa rin yan. Maski ako, sino man sa atin, ako ay hindi naniniwala. Dahil ako ay naniniwala na ako ay walang paniniwala. Paniniwala pa rin yan. Yung sa tao yung sinasabi niya, ay hindi ako naniniwala yan, wala yan, dahil yan ay kanyang paniniwala. Paniniwala pa rin yan. Kaya dito tayo, actual practical lesson. Ang actual practical lesson ngayon, when you practice and your conduct and correction, okay, perform ARCO. Then connect your consciousness to the omniscient absolute. Nandiyan sila sa kalangitan. Kaya yung mga malalim ang connection nila sa spiritual, makita ninyo yung lotus star sa kalangitan. Ano ibig sabihin ng lotus star? Makakita kayo ng liwanag. Then, maliit na liwanag at lumaki at pag biglang lumaki at dyan, mag-activate. Pag-activate, makita ninyo yung sun logo. Pag hindi sun logo, flower or bulaklak. Ayan, diyan kinuha yung salitang gumamila series ng spiritual. Ang ibig sabihin yan, tinawag ka sa iyong spiritual na kamalayan dahil malaki ang gagawin mo. Dahil gagawin kang instrumento ng Diyos para sa kanyang mga kaanak-anak, upang tulungan ang mga tao, i-assert ang mga tao, makaagnyat sila sa kanyang kaharian. Saan kaharian na yan? Of course, we must be very specific or else nagtuturo tayo ba na ito ang kaharian ng Diyos at itong gagawin natin at maligtas tayo, then hindi tayo natututo sa kung paano gagawin ang ating kailangan gagawin tayo ay totoong tagumpay at makapasok sa kanyang kaharian, and then ay ikot-ikot lang tayo ito. Ikot-ikot lang. Ang sabihin natin, napakahirap pag-akyat sa langit. Napakahirap, kailangan tayong magpagpamartir. Isang division yan ng ating ginagawang paniniwala. Ngunit, on the other side of the coin, makinig lang tayo. Sinabi ng Diyos, anak, you should have that kind of wisdom. My son, be wise. Na ibig sabihin yan, sinugot tayo. Nabuksan ang ating spiritual at kamalayan upang hindi tayo magpartir, upang hindi tayo maghihirap. Receive, align, and adapt. Tanggapin natin ang katotohanan yan. Dahil ang katotohanan na yan ay tunay na liwanag ng Diyos sa langit. Walang pagbabago, hindi magbabago at hindi kayang baguhin dahil ang Diyos ang mga. So, lampas tayo dyan sa paniniwala. Kaya, dito tayo sa pananampalataya. Pag hindi pa natin masyadong makita, kailangan natin matutunan, natin klarong matutunan kung anong kapangyarihan na pananampalataya. Then, pag magkaroon tayo ng pananampalataya, kailangan natin na mamulat tayo sa mas mataas na karungang spiritual
ng wisdom na yan ay magkaroon ka ng pagkakasatuparan ng iyong kaluluwa na ibig sabihin, that is soul realization. Alam na yan, na yan talaga ay yan ang katotohanan. Kaya pag sabihin natin higher dimension and higher dimension, you ascend there. Ibig sabihin yan, supreme governance of the infinite cosmic family of life. Sa mundo ng mga mortals, walang tinatawag na supreme governance of the infinite cosmic family of life. Pag gagawin man yan ng mga tao, mga mortal pa rin yan. Ngunit ang ating tinutukoy ngayon, yung mundo na hindi ginawa ng mga tao, hindi ginawa ng pagbabago o may pagbabago. Dahil walang umpisa yan. Wala ding katapusan. Lahat ng may beginning, may ending. Lahat ng may ending ay may beginning. So, anticipate the time that this is the way. We are sharing this information. I-anticipate natin ang panahon na ating inilahat ang kalamang ito o karanungan ito sa pamagitan nitong pamaraan na ating ginagawa ngayon. And then, pag malabo na ang panahon, marami ng mga ulap ng kalangitan at itim pa yung mga ulap sa kalangitan, hindi na natin maririnig ang mga simpleng bagay na kailangan ng ating kaluluwa at ang ating pagkatao na makaakyat tayo doon sa kanyang kaharian. Kaya yung paghanap-hanap ay hindi na madaling maghanap dahil marami ng itim na ulap sa kalangitan. Kaya ang kailangan ng tao ay kailangan na yung mabuhay ng maraming beses sa physical na mundo. Hindi lang libo-libong beses upang kanyang mahanap ang kaliwanagan ito. Ngayon ay inilahad ng Diyos sa pamaraang ito. Very simple. Simple sa ganitong paraan. Ngunit hindi lang madaling matutunan pag ang gamitin natin pagkatao natin, itong tinatawag natin na false ego. A false self na human negative ego. Kaya bakit man tayo galit sa ating mga kapatiran? Bakit man tayo galit na hinahanap man natin ang kaligtasan at gusto man tayong magturo sa ating mga kapatiran upang sila ay maligtas? Ang dahilan yan ay ang ginamit mong sarili ay yung tawag ay human negative ego. Maski pa sabihin natin na punong-punong spiritual itong ating human negative ego, spiritual na niya, very limited na kaya mong hawakan sa iyong mga kamay. Sa mga taong mulat sa spiritual. Ibig sabihin sa mga taong mulat sila sa spiritual na kamalayan, maski anong kapangyarihan sabihin ng itong false self, human negative ego, ay sabihin ba natin na makadiyos na itong kapangyarihan ng human negative ego, ay yan ay hanay pa rin yan sa paniniwala na kaya ng hawakan ng kamay ng isang tao na may mulat sa spiritual na kamalayan. Ngunit itong human negative ego ay hindi niya alam. Kaya blinding ignorance, pero hindi niya nakikita ang kanyang kaliit-liit na kanyang kamalayan material dahil makamundo. Walang tunay na spiritual. Kaya yan ang tunay na ilusyon. Kaya kailangan tayong hindi tayo masakop dito sa tinatawag natin na false self. At walang exempted dito kahit sinong tao. Kaya binigyan tayo ng free will ng Diyos sa langit. Dito ba tayo tumira sa ating false human negative ego natin? O dito tayo tumira sa ating karunungan na tinatawag na wisdom. Wisdom is the first mother lesson of all the lessons. Lahat ng mga taong gustong umakyat sa kanyang kaharian, gustong ascend into higher dimension, kailangang magbukas ang spiritual na kamalayan. And that is the meaning for that one word, wisdom. Ang wisdom ay hindi kailangan ng paninimpalataya or paniniwala. Dahil ang wisdom ay liwanag na yan. At ang dimensions ng wisdom ay infinite. Ang dimensions ng paniniwala, maraming dimension sa paniniwala. But then within the fourth dimensional reality, na ang tawag ay utak.
Ang consciousness, talagang pag ikaw ay conscious na hindi mo ipinasok sa cultured medium mo na maliit, na human negative ego, ay consciousness na yan, infinite consciousness. Ang kanyang dimension ay, you name the numbers na you have known. Bahala ka na pag ilang numero ang iyong bigkasin. At yan ay infinite consciousness. Meaning, ibig sabihin yan, hindi mabilang ng mga dimensions. Kaya, pag ang ating pag-usapan ngayon, mag-ascend tayo into higher dimension. Anong dimension yan? 5th dimension, 6th dimension, 7th dimension, 11th dimension, 20th dimension. Bahala na tayong magpangalan yan. Anong dimension ang ating gustong abutin? Ngunit ang mga dimensions lahat na yan ay within the mind supremacy. That's within the foundation of the 7 dimensions of your soul. Na ibig sabihin, pag sabihin natin, we are now in the 5th dimension, and then magkasakit pa tayo, makita natin magulo ang mundo, mayroon pang mga pagkawasak na nangyayari. Ibig sabihin, that is an illusion dimension. Ginawa ng ating paniniwala dahil tayo ay may utak at makapangyarihan ng ating mga utak. Ngunit hindi yan ang dimension na yan yung kailangan mong puntahan pag ikaw ay tunay na mamulat at totoong matutunan mo itong mga inang mga aral sa lahat ng mga aral. Mother lessons upon the lessons, which are 4. Dahil ang kailangan natin puntahan, makapasok tayo sa dimension na yan, supreme governance of the infinite cosmic family of life. At yung dimension na yan, nakatanaw yan sa lahat ng mga dimension na mabibilang. Kaya pag nandun ka sa dimension na yan, tingnan mong lahat ng mga dimension, yan ay mabibilang. Kahit kasing dami pa yan ng buhangin ng karagatan, ay mabibilang pa rin yan. Molecules by molecules, mabibilang yan. Ngunit pag nandyan ka sa Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Life, at dito ka, ang isang tao dito ay nakatingin. Ang isang tao ay dito nakatingin sa mga dimensions, numerical dimensions. Sinasabi natin na ito, dimension, 3rd dimension, 4th dimension, 5th dimension, all those dimensions. And then, tinignan natin yan. Ang dimension na yan, advanced spiritual world. Hindi mo bilang ilang dimension. Ilang dimension yan, ang tinatawag na Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Life. For so many regions, and one of the regions so essential and simple to understand, pagtingin mo pa lang ay takot na ang iyong kaluluwa. Parang lalamunin ka na ng impyerno o araw o apoy o karagatan na napakahawak, napakalaki at yung lamig o init ay hindi mo maintindihan. Ibig sabihin, natural na hindi mo mabilang ang dimension ng advanced spiritual world dahil dito tayo nakatanaw at ang katawan na ating ginamit, katawan ng mortal formation. Katawan ng 7 foundation of the soul. Kaya yun ang ibig sabihin ng ascension of life in higher dimension, magawa pa ng isang tao na maka-ascend into the supreme governance of the infinite cosmic family of life. This is actually a challenge for every believer. Even in myself, if I do not agree with this. So, this is actually the real challenge. Magawa pa nating makaakyat, makapasok sa supreme governance na yan or advanced spiritual world without the truth, the way, and the life. Sabihin natin, infinite consciousness. Pag if you are a Christian, Christ consciousness. If you are Buddha, Buddha consciousness. If you are Buddhist, or if you are whatever belief do you have, without the only absolute consciousness. Hindi ba mabuksan ang ating infinite consciousness, energy like life? Hindi tayo tunay na makapasok sa kanyang kaharian. Dahil isa lang ang daan. Ang daan na yan in the 101 ways of the Dukan College of Mystery and the Beyond College of Mystery. The 101, the one is actually not duplicable. Kaya lahat ng mga aral na maduplicate, lahat ng mga maduplicate ay magbabago. Kaya if we are scientists, then we have to invent this one. Mag-invento tayo ng machine. Then after the perfection of our formula, and then we can apply it so we can duplicate that.
Maduplicate na natin yan. Dahil mayroon na tayong formula at kaya na natin gagawin. Kaya, duplication, pwede natin maduplicate in the scientific model. Ngunit, ito ba ay infinite reality or not? Infinite or not? Hindi yan infinite dahil maduplicate man natin. Lahat ng mga hindi maduplicate, ibig sabihin, hindi mo mabigyan ng formula, you cannot duplicate that. Dahil hindi maabot sa ating pagkaunawa at hindi maabot sa ating puwersa na ito ay ating matutunan. Yan ay infinite. Dahil misteryo yan, hindi natin kayang mapaliwanag at maipaliwanag. Kaya pag gusto tayong mumusulod o pumasok sa kanyang kaharian, tanggapin natin ang kanyang liwanag sa pamaraang ito. Huwag tayong gumawa ng ating sariling liwanag sa pamagitan ng ating paniniwala sa ating sarili dahil lalamunin, we will be consumed. Kainin tayo ng ating tinatawag na sarili na false self or human negative ego. Kaya itong human negative ego ay may mukha itong human negative ego at siya ay nakatira sa emotion dimensions of the soul and the mental dimensions of the soul. Kaya yung expression niya, yung physical dimension, yun ang mag-translate sa kanyang katotohanan at yung gagawa sa katotohanan. So, mukha tayong may kapangyarihan, mukha tayong marunong, ngunit hindi lang masyadong makatulong. Dahil hindi natin sinundan ang landas ngayon ng Diyos na gusto niyang ipagawa sa kanyang mga kaanakan na tulungan ang mga tao na lumiwanag ang espiritual na kamalayan upang makaakyat sa kanyang kaharian o makapasok sa kanyang kaharian. Dahil sa kaliwanagan ito sa ating paniniwala at hindi tayo marunong na makisama at umintindi at magtunay na magmahal sa ating mga kapatiran, lalo na sa ating mga kaaway, at ginawa natin kaaway ang lahat ng mga tao na hindi maniniwala sa ating paniniwala, ay yan ang gawain ng blinding ignorance, human negative ego, at naging sanhi ng maraming mga pagkawatak-watak at kaguluhan. At walang bigil ang gulo ng mundo ng tao dahil dito man tayo sa tinatawag na polarity na mundo. Mayroong negative, mayroong positive. Is anybody here can do something so far from discrimination? You cannot discriminate by following this doctrine or principle of belief. And the answer to that is no. Wala kaya isa. Ibig sabihin, pag ako ay sabihin ko na ako ay tama dahil ikaw ay mali. Palagay natin, i-claim natin na talagang ikaw ay tama dahil ako ay mali. Kaya, sino mang manalo sa ating katotohanan, ay yung pinagkapower ko ay yung manalo. Ngunit pag ang ating usapan ngayon ay pagpasok sa kanyang kaharian, pareho tayong dalawang talo. Dahil dito man tayo nakaikot-ikot sa positive at sa negative at hindi natin natutunan yung kaisahan ng lahat, kaisahan ng liwanag, kaisahan ng mga tao sa isang liwanag na walang katapusan. Ngunit mahirap gagawin yan dahil ang utak natin ay maraming mga tanong. Ibig sabihin na pagkaisahan ay wala tayong diskriminasyon? Ang sagot niyan, wala kang diskriminasyon. Yung makita mo yung mga taong gumagawa ng kasamaan, mga kriminal, lahat yung mga taong gumagawa ng masama, hindi ba natin i-discriminate? Yung mga gawa na yan ay hindi natin i-discriminate dahil kaisahan tayo. Kaya dyan papasok ang tanong ng tao at yung pag-iisip dahil dyan ang kaunawaan ng tao. Kaya kailangan natin buksan ang spiritual na kamalayan dahil ang spiritual na kamalayan ang siyang may kapangyarihan na makaintindi kung anong klaseng daan yan, kung anong klaseng paraan yan. Dahil hindi ganyan, katulad ng ganyan ating mga kaisipan.
na pag-iisip natin. Ibig sabihin ba, wala tayong diskriminasyon. Mas gumawa ng masama ay tama yan dahil kaisahan. Isip na natin yan, makamit ng normal na tao na may intellect. With ang ibig sabihin nito, buksan ang ating espiritu na tumalayan dahil ang tinignan dyan sa kaisahan, hindi yan fourth dimensions of the soul. Hindi yan body, mind, soul, spirit lang. On the 7 foundations of the soul. That's why you have to love your enemy because you need to look at yourself in the persons of your brother and sister. Pag makita mo na yan, kaya iyong maintindihan sa iyong puso't isipan, infinite consciousness, kailangan natin tulungan ang ating mga kapatiran, kailangan tulungan ang ating kalikasan, kailangan tulungan mga aliens, mga engkanto, lahat. Dahil tayo ay iisa lang. Nandito tayo ngayon sa mundo na tinatawag na 7 foundations of the soul, 7 community colors of life, 7 spirit of the souls, so the Spirit of God. Nandito tayo dito sa mundong ito, 7 energy centers, 7 psychic channels, 7777, the secret number of God. Why is it 7 secret number of God? Because we have to activate the 7 foundations of the soul. Ibig sabihin, activate your 7 foundations of the soul. Use the 7 keys or 72 keys. Kapag buksan mo yung espiritu ng kamalayan. Then after that, makita mo, ito pala ang ibig sabihin ng kaisahan. Ito pala ang ibig sabihin ng kaisahan. But then, pag we have to jump up into direct conclusion na, dahil madaling gagawin lang yan, ito ang gagawin na yan, magkaisa na tayo. Hindi yan makamit ang kaisahan dahil ang katuruan ng Divine Mother Nature, which is the second lesson, mother lessons of all the lessons, you have to be natural lang. You have to be with oneness of the nature. Kaya anong ating matutunan sa kalikasan? Pag tingnan natin kalikasan, and then, itong lahat ng mga tanim, plants, animals, they are created diversity. They are not unified. Hindi sila maaaring magkaisa. Ginawa sila ng Diyos upang sila ay hindi magkaisa. Ginawa sila ng Diyos dahil upang sila ay magkawatak-watak. Kaya makita natin ang leon ay kumain ng kambing at ang kambing ay kumain ng damo. That's the way done. That's the teaching of nature. Kaya pag dito tayo dumaan sa kaunawang ito, walang tsansa na makamit ang tunay na kaunawaan na kaisahan ng lahat. Dahil hindi yan ibig sabihin ng naturalness ng kaisahan ng ating kailangan matutunan. Kaya we need to attain the true Christ consciousness or the true I am consciousness. Ang ibig sabihin niya yung I am consciousness, we don't know anong klaseng I am yan pag hindi mo mabuksan ang tunay mong spiritual yan. Because itong false self ay I am din ito. Kaya dito ito nahahalay sa false Christ if you are Christians, and then false reality. Dahil ito ay ang illusion ng human negative ego. So napakalalim ngayon ang kailangan nating matutunan sa spiritual. You have to look for the true Supreme Master. Nandiyan sa langit upang turuan tayo dahil ang lahat ng mga katuruan ito ay katuruan na hindi kayang ituro ng sino mong tao. Ituro lamang ng Diyos sa pamagitan ng banal na espiritu dahil siya mismo yung banal na espiritu na pumasok sa iyong katawan upang ikaw ay turuan. Sa kanawang yan, buksan ang iyong mana na nakatago dyan sa dimensions of the soul. Kaya mayroon kang spirit of dugukan. Ang hanapin mo ngayon, ang spirit of dugukan na magbukas sa iyong pagkatao. Pag sabihin natin, spirit of dugukan ako ngayon, makakita ako mga spiritual angels, kahit hindi ako gumawa ng art of life, diyan lang ako sa aking bahay, diyan lang ako sa aking kapaligiran or sa aking farm or anywhere. Doon ako sa city or doon ako sa tabing dagat at hindi ako nag-art of life. Nakita ko yung maraming mga liwanag. Kahit hindi ako mag-art of life.
Kaya nga yung pag-ibig, hindi tayong mag-art of life, pwede na tayong gagawin itong maliwanag ng ating kaispang spiritual. Lahat ng mga tao, maski baka, baboy, kambing, makakita ng Supreme Super Light Angels. Ngunit hindi lang nila naiintindihan kung ano yun. Ngunit sa ating paniniwala ay, tayo ay naniniwala na yun ay tunay tayong makapangyarihan dahil pinili tayo ng Diyos dahil makakita tayo sa kanila. Okay yan sa ating paniniwala. Ngunit pag dito na tayo sa gawa, mamunga ba tayo ng maraming bunga na ang gusto ng Diyos na ipunin ang kanyang mga karnero dito sa lupa. Ipunin sa pamagitan ng kanyang mga sugo. Ay ang nalaking tanong ngayon, natipon ba natin ang mga karnero ng Diyos? At ibang tinupad ang kanyang mga sugo? O sinundan ba natin ang kanyang mga batas at mga utos? And then hindi ba natin sinundan ang batas at mga utos dahil naniniwala man tayong may kapangyarihan, may malaking magawa at mahigit na sa lahat dahil ito man ang ating mga gawa at makakita tayo mga Supreme Angels. Kaya hindi na kailangan mag-practice ng ating mga. And then I'll tell you that that's actually even the goat, the cow, the carabao, the horse, the chicken, the birds can see Supreme Angels. But the big problem, they don't really understand that. Hindi niya alam ba? Kaya ngayon, pag mag-studio tayo ng advanced technology, we cannot expect the monkey will study art of life. Then, tingnan natin na, we cannot really expect the monkey will study art of life. Much more the goat will study art of life. Kasi hindi nila alam yan. Maski makakita pa sila. Ngunit pag yung isang monkey or a cow, bigyan siya ng Diyos ng 7 foundation of the soul, kaya mayroon siyang 7 dimensions of the soul. Ngunit ang mga hayop ay walang 7 foundations of the soul. Ang kanilang mga elemento ay malayong malayo. Malayong malayo pa maging tao ba? Ibig sabihin, napakalayo pa sa evolution ng buhay. And in fact, actually, the evolution is different concept. That's a concept yung evolution. But we'll just make it as a base of this discussion. Kaya, malayong malayo. Only humans have the 7 foundations of the soul ang mag-studio ng art of life. But napakarami din mga tao na hindi din mag-studio ng inner discovery, hindi sila maniniwala ng Christ consciousness, Buddha consciousness, Yahweh consciousness, Allah consciousness, or God consciousness. Dahil hindi sila naniniwala dahil walang katotohanan. Okay lang din yan. Dahil paniniwala pa rin yan. Ngunit pag ang ating issue ngayon, gusto tayong mag-discover sa mas malalim na misteryo ng Diyos at makapasok sa kanyang kaharian, ang ma-discover natin higher dimension. So, kailangan tayo hanapin ang banal na guro. The way, the truth, and the life will teach you how to do that. Saan ba natin hanapin? Hanapin natin sa langit. Malibag problem ngayon yung saan yung makita niyo yung langit. And then you have to ride a rocket. Sakay tayo ng rocket ngayon, pumunta tayo sa langit. Tingnan natin, hanapin natin yung Diyos na sinasabi nandiyan sa langit. Kaya yung sa ating aklat, hindi man, wala mong address diyan, kaya you'll just have exploration. Tingnan natin nandun bang langit sa langit. Hindi natin mahanap ang Diyos sa langit kasi kalawakang walang katapusan. Hindi napakahirap. Kaya kailangan tayong mag-aral ng College of Mystery of Dulukan, lalo na sa ngayong panahon. Ng College of Mystery ngayon, kailangan may dagdag na revelasyon. Ang tawag sa revelasyon na yan, Beyond College of Mystery, Governing Star Formation para sa Galactic Stars. It means to say, sa bawat yugto ng panahon, ang Diyos ay makisama sa mga tao upang i-guide ang mga tao. Bawat yugto ng panahon. And then, after that panahon,
Another na panahon. Then another na panahon na po na dumating, yan, ang Diyos ay palaging sumamamakisya pa sa mga tao upang mag-guide ang mga tao. Ngunit ngayong bagong panahon, pag paatras tayo, doon tayo paatras na. Hinanap natin ang Diyos sa nakaraang panahon. Kaya, pinapractice natin ang mga makalumang mga giya o guidance ng mga pangangaral. Ngunit maraming nawala. Dahil ang mystical order na katuruan ng Diyos ay nawala. Kaya, missing na ang ating data, may laking kulang. Napakalaking kulang. Kaya anong ating gagawin? So, hanapin natin sa bagong panahon. Dahil sa bagong panahon, walang nakulang. Nandyan yung lahat na kailangan upang ikaw ay makapasok sa kanyang kaharian at iyong maintindihan. Dalawang klaseng kaalaman, dalawang klaseng karunungan. Itong klaseng kaalaman ng buhay, kaalaman na positive na kaalaman. At karunungan ng buhay, at ang isa ay karunungan din ng pagkawasak. May karunungan din ng pagkawasak. Dahil kaya sa tanong natin, pag ito bang mga anghel sa langit na masama ba itong mga anghel sa langit o hindi, unang-una, when we talk about supreme superlight angels, angels yan, mga anghel. Ngunit hindi yan klaseng mga anghel na ating tinutukoy na may masama na mga anghel at may mga mabubuting mga anghel. Yung mga anghel na yan, yung anghel na mas mataas sa mga anghel na ating nalalaman. Dahil itong mga anghel na may gira, may digmaan sila, i-describe lang natin the war of Archangel Michael, the war of Archangel Michael versus Lucifer. Kaya yan yung mga klaseng anghel in the second class na ipinahayag nila na mayroon silang mga katawan na tinatawag na ganyang klaseng katawan. Pwedeng maaring lumapit ng tao at hindi mamamatay ang tao. Ngunit yung klaseng anghel na hindi mo makayang, hindi sapat at hindi tama na ipaliwanag natin na masama o mali o masama o mabait o mabuti, hindi yan ganyan na klaseng mga anghel. Dahil ang mga anghel na yan yung pinagmulan ng lahat. Kaya nga, pag ipalabas nila ang kanilang liwanag, makikita natin sila. Pag mag-disappear sila sa ating paningin, kahit pa anong klaseng technology natin gamitin, hindi natin sila makikita. Walang trace out. At pag tunay nila ilabas ang kanilang tunay na liwanag, mapowderize ang tao, pati mundo. Kaya kailangan natin ito maintindihan. Para ating maintindihan ay mag-practice tayo ng art of life. And then the more you ask question about art of life, the more you will lose. Because itong klase ng katotohanan na hindi maaring palaging magtanong upang hindi tayo maligaw. Palagi lang gagawin ang mga aral na itinuturo upang hindi maligaw. Laro na ito natin pagkasabi. Kailangan natin itong gagawin para hindi tayo maligaw, marami tayong mga tanong at tanong, maraming sagot na salita, at wala tayong ginawa na actual practical lesson, so maligaw tayo. Dahil maabot sa ating kaunawaan na, ay, gumawa na nga ako ng maraming librong spiritual o aklat na spiritual. Kaya alam ko na yan. Pumasok na nga sa akin si Archangel Michael, kaya mas higit na akong nakakaalam. Ganyan ang isip ng paniniwala. Ngunit sa tutuhan ng buhay, ay hindi yan ganyan ang tunay na higher na dimension. Dahil may procedure talaga yan. Anong frequency ng physical na katawan? Anong limitasyon? Kaya bang mapasukan ng klaseng angle na yan? Hindi. Basta carbon atom life foundation. So, kailangan may mag-activate yan. Hindi lang 7 energy centers. Ngunit pag ang alam ng tao ay 7 energy centers lang, ay malayo yan sa katotohanan na ikaw ay tunay na mapasukan ng anghel na yan in the second class. Dahil pag pumasok yan, ay talagang mamatay ang iyong physical na katawan. Dahil hindi antok. Kaya, ang mga kaluluwa ay pwedeng pumasok. Hindi lang ang anghel na yung sinasabi natin yan
ng mga immortal angels. Ang mga engkanto pwedeng pumasok. Dahil maski nga kayo, pwede kayong pumasok ng ibang tao. Alamin nyo lang yung kamalayan na yan. Sino bang gumagawa niyan? Pag kayo ay mamaster ninyo ang mind supremacy, mind illusion, or mind travel. Mayroong mind travel, not the mind travel you have to ride the machine. You have to create a solidified thought form. And then pumasok ka sa tao. Pwedeng gagawin niya ng tao na pumasok sa isang tao. At sa mga engkanto, madali lang. Kasi ang katuruan ng engkanto from the birth of the soul, from the birth of the engkanto with the physical, hindi na sinashut down nila ang kanilang mga psychic abilities. Ngunit ang tao ay naniniwala sa mga religiosity na paniniwala at pagtuturo, ay isinashut off ang psychic ability. Unlike with the engkanto, itong mga engkanto, naturalness itong mga engkanto. Kaya pag isilang ng isang engkanto, baby pa, and then hindi na sinashut off ang kanilang spiritual na kamalayan, psychic channel sa katawan. Kaya lumaki sila na klarong-klaro ang kanilang kamalayang spiritual. Kaya madali lang sa isang engkanto, mas batang engkanto pumasok sa isang tao dahil alam nila kung paano gagawin yung solidified thought form na yan. Pero yung tao, maski gagawin, masyadong magpulsa sa utak na gagawin, hindi pa rin magawa. Dahil hindi dumaan sa second mother lesson. Kaya itong second mother lesson, we lead to the perfection. It is wisdom we lead to the naturalness, and naturalness we lead to the yung makamit mong kabuuan, ma-perfect mo yung lesson. At saka pa ka mag-ascend, makapasok sa kanyang harian. Anyway, it's all for about lessons. Hanapin lang natin ang panahon, pagkakataon na makapag-aral talaga kayo sa Art of Life. 172 na yan. That's the point of my speech. Ang mensahe ngayon, that's the point na mga tao kailangan talaga mag-aral ng Art of Life. Maski pa tayo ay mga geniuses, parang ating mga edukasyon na napakataas na. Dahil ang ating pinag-usapan ngayon ay hindi edukasyon. Ang ating pinag-usapan ngayon ay yung kaligtasan, spiritual. Maniwala man tayo siya hindi. Ang mga anghel na yan, hindi yan magpakilala by mass landing. Walang mass landing, only advanced technology will do that. Maniwala man tayo hindi. Hindi makapasok ang tao pag hindi dadaan sa the way that should. Pagbalaan siya kinabuhi o siya kinayaan. Dim.